Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, January 25, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. So I hope that the President will now step in, exercise the powers and prerogatives of his office. Senator Pimentel kay Pangulong Marcos. Pumagitna na sa gitan ng Senado at Kongreso hinggil sa usapin na Chacha. Sa gitna ng hidwaan, lakmiting ng Pangulo sa mga mambabatas, pinag-iban. Pilot testing ng K-210 curriculum sa 35 paaralan, umarangkada na. Nakakapanlumo talaga. Siyempre marami kang paggastusan, tuition, pagkain, sobrang tumaas pa. Kaya kailangan magsipag lagi. Ilang consumer bumibili na lang ng maliliit na bersyon ng produkto para makatipid. Planong pagtanggal sa pagtatakda ng SRP, kinontra Consumer Group. At music video ng bagong kanta ng Korean star na IU nagpakilig sa fans. Magandang gabi, pambungad sa ating news. Ipinagpaliban muna ang nakatakdasan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LED meeting ngayong araw sa pagitan niya ng Pangulo at ng mga senador kongresista. Sa gitna yan ng umiinit na tensyon sa pagitan ng mga mambabatas mula sa Senado at sa Kamara dahil sa usapin ng People's Initiative para sa char change. Sa halip, ayon kina Senator Amy Marcos at Joel Nueva, hiwalay na lang na pinulong ni Pangulong Marcos ang mga LEDAC members mula mataas at mababang kapulungan. Protest ng tumindig sa isang manifesto ang buong Senado kontra sa isinusulong na Chacha sa pamamagitan ng People's Initiative. Dahil yan, sa nalulusaw nito ang kapangyarihan ng mas nakapulungan sa pagboto ng kasama, ibis na hiwalay sa Kamara. Kaugnay niyan, himok ni Senator Aquilino Coco Pimentel ang punong ehekutib na umaksyon na sa gitna nga ng namumuong hidwaan mga mambabatas dahil sa Chacha. Ang ilang kongresista namang tutol dito, bumubuelo na raw para questionin ang buhos ng People's Initiative forms sa COMELEC. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. So I hope that the President will now step in, exercise the powers and prerogatives of his office. Naniniwala ang minoryang Senado na dapat nang mamagitan ng Pangulo upang maplansya ang tila namumuong gusot sa pagitan ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Lalo't tila hindi sumasabay sa salong tugtog ang dalawa pagdating sa usapin ng charter change Chacha. He should now intervene so that the harmony between the House of Representatives and Senate will be restored so that he can pursue his legislative priorities. Una nang inanta ni Senator Ronald De La Rosa na ang liderato ng Kamara ang itinuturong may pakana sa umano'y suhulang nagaganap sa likod ng People's Initiative o PI para sa babago ng saligang batas. Kaya dapat raw sabihan na ng Pangulo ang pinsan nitong si House Speaker Martin Romualdez. Ang message dapat doon, stop this foolishness. Because the People's Initiative as the third mode of amending the Constitution has been hijacked by the House of Representatives, which is wrong, incorrect, and immoral. Ang ilang kongresista namang tutol sa siya, bumibuelo pa raw upang makwestiyon sa Suprema ang pagbuhos ng umano'y mamalyang PI forms sa Commission on Elections. Titingnan natin, kasi subject for verification naman yung mga signatures. Ita-timing natin kung kailan tama yung file. So ngayon daw kasi, ang pangongolekta pa lamang mga ebidensya ang kaya nitong gawin laban sa mga nasa likod pirmahan. Para pagdating ng oras, kung kinakailangan akong mag-file ng petition din sa Supreme Court, questioning yung ginagawa nilang pagpapapirma sa tabayan, gagawin ko. Lahat naman po ito ina-expect namin na aakyat at aakyat sa Supreme Court. Sabi nga po namin, ano man maging desisyon do, pigilan man tayo ng Supreme Court, malalaman natin kung anong dahilan, at least nato tayong lahat. Sa gitna nito, ang ilang grupo na nagpakilalang mga sosyalista tumulak sa labas ng House of Representatives. Sabay-sabay po natin pulitin ang form ng People's Initiative. Pero hindi para kumontra sa Chacha, kundi para masiguro pasabayin rin ng Kamara para sa mga pagbabagong nais nilang ilatag sa economic provisions ng 1987 Constitution.
Dineskwento na nila ang PI. Dahil hindi ito tunay. Ang nasa likod to ay yung mga congressman. At marami naman nagsasalita, ayaw lang nila sabihin ang pangalan, pero marami nagsasabi na dahil pinangunahang buksan ni Congressman Romualdez, ni Martin Romualdez, ang usapin ng charter change. Hindi rin naman daw sila pabor na mag-CONAS o Constituent Assembly kung saan mga miyembro ng Senado at House of Representatives lamang ang bangkas sa saligang batas. At sa halip, daw ay magkaroon na lang ng Constitutional Convention o CONCON kung saan maghahalal ang taong bayan ng mga delegado na siyang mag-aamyenda ng bagong konstitusyon. Kung Constitutional Convention ang paraan ng pagbabago ng konstitusyon, kami ay lalahok para ilatag namin ang aming mga agenda na malapit sa sikmura ng mga manggagawa at maralita. Constitutional Convention at kalahok ang mga sectoral representative. Anumang hinaing namin patungkol sa aming karapatan ay sasalang namin sa pagbabago ng saligang batas. Para sa Balang A to Z, Ian Maghanoy. Magandang balita para sa ating mga guro sa publikong paaralan. Inalis na ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang administrative work, non-teaching duties mula sa kaguruan upang mas makapag-focus sila sa paghahanda sa kanilang pagtuturo. Ayon kay Duterte, maglalabas sila bukas ng Department Order para formal nang ipatupad ang pag-alis sa administrative task ng mga guro. Sinabi rin ni Duterte, kukuha sila ng bagong mga guro para naman ang kinakailangan pang mga kawani na pang-administratibo. Finally, we have always expressed our intention to remove administrative tasks from our teachers. After holding several consultations with our field personnel, the Department Order on the removal of administrative tasks for teachers will be released tomorrow, and the corresponding memorandum will be released next week. Let us bring our teachers back to the classrooms. Sa edukasyon pa rin, inihayag ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na umarangkada na ang pilot implementation ng K-10 program. Ayon sa Pangulo, ang mga eskwelahang nahok sa pilot testing ay mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Visayas, Central Mindanao, CAR, dito NCR at sa Caraga Region. Nagpasalamat naman na Pangulong Marcos kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte dahil anya nagagampanan ito ang kanyang tungkulin. Sa huli, nangako si PBM na susuportahan niya ang lahat ng proyekto ng ahensya para magkaroon ng magandang kalidad ng edukasyon sa bansa. Daghang salamat, Vice President Inday Sara, your stewardship for the biggest agency with the largest constituency and, I would say, the most difficult mandate. This administration continues to support these remedial initiatives like learning camps, ensure no one is left behind. Nakatakdang lumipad ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. puntang Vietnam sa susunod na linggo. Ayon sa Vietnam Foreign Ministry, nakatakdang makapulong ni Marcos ang kanyang counterpart na si Vo Van Thuong at iba pang opisyal sa araw na official visit nito simula Lunes. Ayon din Vietnam, ilan sa mga target na mapag-usapan at plansyahin ay ang pagpapalakas ng maritime cooperation sa West Philippine Sea, gayon din ang pag-aangkat ng Pinas ng bigas. Sa ngalan ng kabuhayan, hindi kumalamang sikmura, ilang grupo ng mga tsuper at operator na pilitan raw magbuo ng korporasyon at pasukin ang consolidation program. Kasunod naman ang pagpapawid ng deadline para sa PUVMP, iginiit ng ilang sport groups na hindi sila lumalaban sa gobyerno. Sa halip, sadyang mayroon daw mali sa polisiya ng modernisasyon. May balitang ito si Kim Salinas. Hirap kasing umano na ngayon sa gobyerno eh. Susuway ka, hindi ka dadalo sa Agos, ikaw mga jeepney driver operator din na aptuhan pag gano'n. Mahigit 2.5 dekadang driver operator ang 46 anyos na si Mang Rico, pero dahil sa takot na mawalan ng hanap buhay, biglaan silang nagbuo ng korporasyon ng kanilang samahan alinsunod sa rekisitong consolidation para sa modernization program. Nung una talaga ayaw namin dahil ayaw namin ang masasakyan namin. Ngayon, sabi nila na pag nagpa-consolidate ka,
pwede kang kabiyahe. Sa ngayon, nakapagsumiti na rin sila ng kaulang dokumento sa Securities Exchange Commission ng ilang bagong samahan na Tambucho Transport Corporation. Agam-agam lang talaga nila, baka hindi nila kaninang buwan ng hulog para sa modern jeep. Ganito din ang karanasan ni Mang Emilio. Sa totoo lang, labag talaga eh. Kaso wala akong magagawa. Nag-iisa lang ako, nag-ilang yung unit ko. Kailangan sumama ako na nakakarami. Eh kung sumama tapos mabitin naman ako, anong mangyayari doon sa sasakyan ko? Anong mangyayari sa ikabubuhay pamilya ko? Bagamat diskumpiyado siya kung makakabaya sila sa modern jeep na kukunin nila dahil ang ruta nila ay minimum fare lamang ang pasahe. Dagdag paan niya ang kakompetensya sa kanilang biyahe. May kalaban pa kami nilagay nila na mga bus. Ubos na yung masayaro namin. Mayroon pang angkas, may move it. Ano pa? May tricycle. Ang natitira na lang sa amin, mumo. Kahapon, matapos ang kaliwatkan ng tigil pasada at protesta ng hanay ng mga jeep, nakinig ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at inextend na hanggang katapusan ng Abril ang deadline ng consolidation. Pero para sa ilan, hiling sana nila ibalik sa dati ang kanilang prangkisa. Sa mga 5 taon man lang, ganun. Kung sakali mang magalit, makakapag-ipon na kami noon. Patuloy na iginigiit ngayon ng Transport Group na Manibela na hindi sila kontra sa proyekto ng gobyerno, sadyang may lilamang anila sa pulisiya ng PUBMP. Maraming paraan na makapag-modernize tayo. Hindi tayo lumalan sa gobyerno, lumalaban tayo sa muling pulisiya nito. Sana ay masusing pag-aralan ni Pangulong BBM. Sana ibaguran niya yung 2017-011 at makapaghanap buhay ng maayos ang ating mga driver at mga operator at makapagserbisyo sa mas malapat na mga mamamayan. Ginarantiya naman ni House Speaker Martin Romualdez na isa siya ng mga jeepney driver at operator sa kanilang hinaing sa kanilang sektor. Gagawa ng paraan o hahanang solution or options. Unang-una sa mga kaindi natin dito sa Sarao at sa Francisco Motors na alam ko gusto din nila mag-offer ng options ng mas maganda, kay mas mura at mas affordable. Susuportahan po natin sila. Mismong si Speak ay ayaw mawala ang itsura ng orihinal na imahe ng jeepney ng Pinas, kaya pangako niya ngayon. At asahan ninyo na habang meron kayong konting challenges dito, na merong dislokasyon dito sa ating pagtatrabaho, meron tayong mga ayuda, di ba? Itong mga AICS, mga tupad, lahat na may tutulong natin, mga social assistance para hindi kayo mahihirapan. Sa kabila naman ng panawagang ibaso ng consolidation, ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, sagad at huling extension na ang April 30 na deadline para sa naturang programa. Sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Maaga pa para sa Valentine's pero hindi na nagpatumpik-tumpik ang pamahalaang lungsod ng Santa Rosa at BJMP Santa Rosa Laguna na maghandog ng libreng kasal sa persons deprived of liberty o PDL. Nasa isang couples mula sa bilangguan ng ikinasal ni Mayor Arlen Arcillas. Sa mga ikinasal, 4 na pares ay mga kapa-PDL ng City Jail at kabilang na nga rin isang pares na 15 taon na ang nagsasama. Ayon sa magkasintahan, labis silang nagpapasama dahil kahit mahirap ang pananatili ng kanilang relasyon sa loob ng bilangguan, labis ang kanilang kasiyahan ngayon dahil natupad na ang kanilang pangarap na makapag-isdibdib. Kaya naman, mabuhay ang bagong kasal. Susunod, galis sa SRP, magtutulak nga ba sa sirit ng presyo sa pangunahing bilihin? At BTSV nagpasilip sa music video ni Korean star IU. Abangan ang gatong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paggunita sa ika-9 na anibersaryo ng SAF 44 sa Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite ngayong araw. Kinilala ni Marcos ang nagkatapangan ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force na nagbuwis ng buhay para sa bansa. Binigyang diin ng punong ehekutibo na masasayang ang isinugabuhay ng SAF 44 kung hahayaan lang na sakupin ang ating mga teritoryo. Matatandaang ideklara ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang January 25
bilang National Day of Remembrance para sa namatay na 44 na miyembro ng Special Action Force 2015. We would also be disrespecting their memory if we give quarter those who terrorize our people. We would be valuing their valor if we cede our territory to those who trespass upon it. Iniangat ni United Nations Rapporteur for Free Speech Irene Khan ang issue sa red tagging sa naging pagpupula kasama ang National Task Force to End Local Communist Conflict. Ayon kay NTF, LCAC Executive Ernesto Torres Jr., ipinresenta nila kay Khan ang mga naging hamon sa usapin kasama ng mga nagtugon at estratehiya para sa mga susunod pang panahon. Nilinaw pa nito, hindi polisiya ang red tagging, kundi termino lang ng National Democratic Front para raw sirain ang effort laban sa kanila. Samantala, bumisita rin Khan sa Department of Foreign Affairs kung saan inilatag naman ng DDFA Undersecretary Charles Jose ang estado ng freedom of expression sa bansa. She would like to get further information about the red tagging issue. Because alam naman nating lahat, even above, NTF LCAC is being equated unfairly to red tagging. No? So she would like to hear more from us kung ano yung ginagawa natin to prevent such thing from happening. It provided an opportunity for me to highlight our country's standing a global leader in human rights, particularly in upholding freedom of expression. Kontra ang isang consumer group sa planong pagtanggal sa pagtatakda ng presyo sa mga bilihin o SRP dahil hindi raw malayong sumirit lang ang presyo ng mga bilihin. Alamin kung paano sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Oo nga, nakakapanlumo talaga. Siyempre marami kang paggagastusan, tuition, kain, sobrang tumaas pa. Diba? Kaya kailangan magsipag lagi. Ganito na lang ang lungkot ni Melanie nang bayaran ng pinamiling groceries. Sinabayan ng inaprobahang dagdag presyo ng DTI nitong Miyerkules sa ilang pangunahing bilihin gaya ng sardinas, gatas at sabon. Si Nanay Melanie, imbis na malalaki, yung maliliit ang pinipili. Kasi minsan pag malaki, mahal pa, tapos natunaw lang din, hindi na halos na mga bata. Kaya okay na yun, kahit gamitin nila ilang beses, okay lang. Mas kontrolado na. Ganito rin ang paraan ni Maria Fe para makatipid. Opo, kasi budget lang po yung pera. Siyempre yung titingnan ko kung gaano karami yung Kung tutusin, ang trend na ginagawa ngayon ng mga manufacturers, imbis na shrinkflation o mas maliit ang size ng kanilang produkto pero mas mataas ang presyo, ngayon downsizing. Gaya halimbawa ng brand ng sardinas na ito, meron silang ginawang junior size pero binawasan din ng bahagi ang presyo para pangmasa pa rin. Itong tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo, nahalata na ng tao na ayokong brand na ito. Nakailang taas na ito within the year kasi udlot-udlot pakunti. So may ginastos pa sila, meron. Di ba? So they justify that by saying, may ginastos kami. Yung pagbaba, yung label babaguhin, yung nakalagay na weight babaguhin, so may ginastos. Bagat isang downsizing sa paraan ng manufacturers, binaban pa rin dito ang shrinkflation, lalo't ang mapupuruhan dito ang consumer. Pag-aaralan pa rin nila na obligahin ang manufacturer retailers na ipaalam sa consumers sakaling apektado ng shrinkflation ng partikular na produkto. Gabay daw kasi ito sa budget ng consumer sa gitna pa rin ng kaliwat ka ng taas ng presyo ng bilihin. I'd rather not, hindi discriminatory. Yes, the buyer beware. Sinabi mo, huwag mong bilhin to, maaring ma-shortchange ka. Ba't mo ba lalagyan ng sign? Parang minarka mo, tinatakan mo yung ulo, baboy, monggo. Alam na, di ba, na bakit pa tinatakan yung tao yun? Ano ba meron? Di ba? O, ganun din, may sign. Ano ba meron? Ukol naman sa isyu ng mala free market na presyuhan sa mga bilihin o yung pagtanggal ng suggested retail price na pinag-aaralan ng DTI, pinaboran ito ng supermarket groups. Just let it be. Not if someone will abuse and increase their price, ang kanlakit ang taas, di ba? Walang bibili ng produkto na. On the other hand, may sardinas dyan na pinamahal. Hinaharap ng lahat ng tao. O ba't ganon? Ganon. They're willing to pay the extra price for the taste, di ba? Pero kung ang consumer group na United Filipino Consumer and Commuters ang tatanungin, pagtalikod dito sa tungkol ng DTI. Sigurado po ako na mag-skyrocket yan. Parang yung sinasabing free market, ito talaga yung gustong-gusto ng mga ilang mga negosyante. So,
yung papel ng gobyerno ay nawala na. Ilusaw na niya mismo. Nakahanda raw kalampagin ng grupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling umusad at tuluyang ipatupad ito. Dapat si Pangulong Bongbong Marcos ay tanggalin na ang kasalukuyang kalihim ng DTI. Sapagkat yan ay tawa sa kanyang sinumpaang tungkulin na proteksyonan ng lahat. Hindi lang yung isang panig o isang grupo. So mas nakararami po ang mga naghihirap ng mga Pilipino ngayon na kailangan ng proteksyon, lalong-lalo na nagtaasan po ang mga presyo ng mga bilhin. Bukod naman sa inaprubahang dagdag presyo sa ilang bilihin, nababadyang tumaas ang presyo ng 45 pang mga produktong hanggang lagpas 30 pesos. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Patay sa enkwentro sa Parañaque City ang lalaking tinaguriang most wanted sa Bicol. Pinangalanan nitong si Gilbert Concepcion na may nakabinbinding waran sa kasong kidnapping with murder, kidnapping at serious illegal detention, rape at direct assault. Samantala, sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority na mga upos ng sigarilyo ang pangunahing nakitang itinatapon sa mga lansangan sa Metro Manila. Halos 13,000 anila ang nadang mga offender o nagtapon nito sa lansangan noong nakaraang taon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na aasistihan ang 2 overseas Filipino workers na inaresto at nakadetine ngayon sa Japan, kaugnay ng 2 Hapon na natagpuang patay. Ayon kay DWOIC Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnayan na sila kay Ambassador Milen Garcia sa Tokyo. Nakatakda rin itong makikita sa kinatawan ng Migrants Workers Office Tokyo para alamin ang kondisyon ng mga kababayan. Muling aabangan ang Game 2 ng semifinals ng PBA Commissioner Cup, lalo na sa pagitan ng Barangay Ginebra at San Miguel Beermen. Sa unang game ng 2 Miyerkules, nanalo ang SMB sa score na 92-90. Dikit ha? Kaya naman, ayon kay Ginebra coach Tim Co, malaking hamon para sa kanila ang Junmar Fajardo-Benny Boatwright combination na itinuturing nilang Twin Towers sa ilalim. Pero kumpiyansa naman ang Hinra na makakabawi rin sila sa laro bukas. Magsisimula ang laban alas 4 ng hapon sa Mall of Asia Arena at maliban sa ng Ginebra at San Miguel, antabayanan din ang sagupaang Nolia Templados Hotshots at Phoenix Super LPG Masters. Dito po yan sa A to Z bukas. Sa aming pagbabalik, music video ng bagong kanta ni IU nagpakilig sa fans. Manatiling nakatuto, kayo ay nanood ng Balitang A to Z. Number 1 yon sa YouTube at iba pang platform ng social media ang kanta ni South Korean actress at singer IU na Love Wins All. Kasama rin ni IU sa music video niya si BTS-G. Sinabi ng actress na hango ang kanta sa journey of overcoming hate. Sa ngayon, meron na itong higit 17 million views. Good vibes ang hatid ng Facebook user na si Christian Tronzola nang i-share sa netizens ang tila ready for battle niyang si Ming. Kakasaba kayo, silipin. Eagle yan? Yan, Eagle, yan. Han. Yan, tinuturo sa atin ni Kapitan D. Ito ng Hammer Punch. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento pag-ibig, storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media page. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong code night ay mula sa poet na si Matty Stepanek. Sabi niya, kalakasan ng pagkakisa kung mayroong pagtutulungan at kolaborasyon, makakamit ang magagandang bagay.
At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan na balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging alam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!